Sa pagpapatuloy ng paglilitis sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte, natalakay muli ang umano'y banta sa buhay ng Vice-Presidente. Ayon kay Attorney Jeremy Loto, dating hepe ng National Bureau of Investigation Cybercrime Division, hindi na nila itinuloy ang investigasyon dahil wala itong sapat na detalye. Hindi rin umano nakipagtulungan ang kampo ng pangalawang Pangulo. Dito ho, sa threat ng Vice Presidente, wala ho kaming ganong same na information na nakuha. Wala kaming apparent na mayroong threat against sa life ng Vice Presidente kasi nga hindi sila nagbigay ng specific information, hindi ho nagpakita ang Vice Presidente para mag-shed light doon sa investigation namin. Dito sa Vice Presidente, allegation siya, wala kaming ma-validate na information, so hindi ho pa magti-trigger yung investigation doon. Kinwestiyon naman ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang prioridad ng NBI sa paghawak sa mga banta laban sa mga mataas na opisyal. Kung totoo yung utterance niya, napapapatay kita, may kausap na ako, hindi ba assassination plot yun? Maybe, sir, yes. No, hindi maybe. NBI kayo nag-aano eh. May nagsabi sa presidente, papatayin kita. How much plain can that be as an assassination plot? That's why, sir, may validation process. That's why may validation. Kaya yung tanong ko, ano ba mas mabigat, yung assassination plot o yung cyber aspect? No, Your Honor. No, diretso yung tanong. Hindi no. Anong mas mabigat? It's a direct question. If you were NBI director now or whatever, you were PNP chief, dalawang iniimbestigahan mo, yung cyber aspect na pwedeng cyber libel, pwedeng grave threat, at yung assassination plot, ano mas mabigat sa dalawa? Ano yung prioritize mo? The point I want to make, Mr. President, is whether I was the PSC, the Executive Secretary, NBI, or an ordinary citizen, my first concern is wag mapatay ang presidente. Yes, sir. But instead of the NBI director taking it upon himself, giving it to the anti-terrorist or to the intelligence, sa cybercrime binigay. Your Honor, again, uulitin ko, yung utterances was made through information and communication technology. Kaya may I hope if jurisdiction any one of my colleagues here become president, magbago yung attitude ng NBI. Mas importante pala cyber kaso sa buhay ng presidente. Bago pa man magsimula ang paglilitis, muling itinanggi ni Vice President Duterte ang mga paratang laban sa kanya. Iginiit din ng kanyang legal team na layunin nilang siyasatin kung naging may pagkiling ang NBI sa isinagawa nitong investigasyon. Goes into bias, basically, because then now the report is questionable. But whether we were able to establish bias once again is not something for us to say in the media because it would be unfair to the other party. Kaya po importante yun because obviously bias affects everything that goes on in an investigation. Ayon naman sa House Prosecution Panel, hindi na bago ng mga technical na isyong ipinunto ng depensa. Kinwestiyon ni Representative Terry Ridon ang tila umano'y pagsasangkot sa tanggapan ng presidente sa ginawang investigasyon ng mga otoridad sa grave threats ni VP Duterte. Dalawang bagay ho yung kailangan pagpilian ng pangalawang Pangulo. Kung ito ho yung pag-uusapan natin. Una, kung totoong hindi siya kumuha ng killer, ibig sabihin niya Vice President that lies. Di ba? Pero kung totoo na nag-contract siya ng killer, then you have a Vice President that contracts a killer. Mamili na lang ho siya dun sa dalawang bagay po na yun. Tumanggi na ang defense team na sagutin ang pasaring ni Representative Ridon. Congressman Ridon is entitled to his own opinion and I don't think it would be appropriate for me to comment on that. We do not engage in such discourse. Habang tumitindi ang pagtutuos ng magkabilang panig sa kredibilidad ng mga investigasyon at mga ebidensya, patuloy na nakatutok ang mga senator judges sa mga susunod pang testigo na inaasahang magbibigay linaw sa mga paratang na nakasaad sa Articles of Impeachment. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.